Manong, pwede po ba kayong matanong tungkol dito? Matagal na po kayo dito nakatira, no? Dito na po kayo lumaki, Manong? Oo. Manong, matanong lang po kita, isa po akong vlogger ng Kabanggan. Saan po ba ang dagat natin before? Almost 100 meters na yung nakuha niya rito. 100 meters na yung nakuha niya dito. Dito nagkaroon po ng dredging before, no? Yes. Dito. Kaya Okay. Nilabanan namin yan. Kami ang nagpatigil nun. Kayo nagpatigil noon? Yung asosasyon namin. Oo, okay. Ang sinasabi po ng gobyerno natin, Manong, sabi nila, ito daw kasi ay noon, wala naman talaga yan. Marami din nagsasabi mga tao, hindi ko alam kung taga rito sila, na yan naman daw talaga dagat dati. Dati. Anong taon yon? 50s pa. 1950s pa. Oo. Nung Yung bundok na yun, Oo. yan tinatamaan ng alon. Yan, maliit na bundok na yan. Okay. Noon. Then, after so many years, umusod ng ganon. Oo, nagkakaroon ng Aggression. Oo. Pagkatapos, nung nagpinatubo, yung lahar na galing doon, yun ang tinampak niya rito, kaya umusod yung dagat. Nature yun. Nature na nagtambak. Nature ang diba? nagtambak. Okay. Kailan nagsimula maubos yung dagat na yun, yung tinambak na yun? Mula nung nag-dredging. Sigurado kayo? Yes. Sigurado kayo mula Oo. nung nag-dredging naubos yan? Oh. Ilang barko po yun nandito noon? 29 or 31, ganun. 31 na barko. Oo. Saan po sila naghuhukay banda? Dito. Dito. Dito hanggang doon. Hanggang doon. Hindi. Diyan sa kabila na. Dapat ang dinedredging nila ito, di ba? Oo. Ito, pero ang dinedredging nila yung dito hanggang dito. Oo. Bakit daw po yan ang hinukay nila? Ay sa paningin ko, dahil akong gumagawa dyan noon dito, Oo. nakita nila yung klase ng ng Quality buhangin. ng buhangin. May black sand. Mataas ang Oo, content ng black sand. Kaya lumampas sila sa nila, sa dredging map nila. Lumagpas sila sa Oo. dredging. Meron pong ebidensya tayo na lumagpas sila sa dredging map nila. Actually, ito naidulog na namin sa kaya nung linabanan namin ito, dumulog na kami sa Region 3, sa okay. yung Commission on Human Rights. Kasi alam na namin ang mangyayari, dahil nga ang basihan namin sa norte, sa Ilocos at saka sa Cagayan, di ba, nag-trading sila doon. Pati ultimo mga
school building nalaglag. Oo. Kaya tinututulan namin ito noon. Oo. Maganda sana, hindi na pabor naman kami sa project ng gobyerno dahil Oo. river restoration. River restoration, tama. Pabor kami doon. Oo. Kanya nga lang, ito yung river mouth, andyan yung Oo. dredging map nila pa ganun, Oo. dito naman sila tumira. Sa gilid. Oh, lumampas naman sila doon. Oo. Andyan yung boundary, pa ganun sana yung dredging map Yung nila. Pasok dito, kaso lumampas sila dahil maraming ikot siguro, lahar dyan. yung lumubog na barko doon, part po ng dredging yon. Hindi, Ano po yung lumubog doon? kwan yan, tumambay lang dyan noon yan. After dredging na yan, After dredging na. kwan na yan, Oo. ano to? Yung nagkakarga So ng- ngayon, nagde-dredging pa rin po ba sila ngayon dito? Wala na. Wala na. Napatigil namin dahil Sa tingin nyo, mga gaano karaming buhangin nang nawala? Mga ilang, marami, malaki. Talagang marami. Kasi sabi nyo nga, 100 meters mula dito. So dire-diretso yan hanggang doon, 100 meters. Hindi, hanggang dito lang Dito sila. lang. Natigilan namin sila. Oo. Kaya So, kaya itong nabutas eh. ang buhangin po, dati dito hanggang saan? Hanggang doon, doon yung lumubog na kwan. Yung lumubog na barko. Oh, yun ang Hanggang doon ang buhangin noon buhangin. pag ganun. Ang ganda sana. Sana. Ang ganda para sa mga Oo. turista, Oo. para sa mga mangingisda, Oo. di ba? Tapos na lang mag-dredging, Ayan, mga 100 meters na. 100 meters ang nawala. Oo. 2 taon makalipas. Dalawang taon na ngayon. Mga 2 taon na makalipas. Ito po is Santo Tomas River to, di ba? Hindi. Ano po ito? Maluma River. Maloma River Santo yan. Tomas doon. Yun. Nandun na Ayun, Santo Tomas. nagkakalaglagan na yung sa Liliwa. Ayun, Nagkakalaglagan ayun na, yung- nagkakalaglagan na doon. Oo. Ayun, nakakpan yan na. Grabe kasi ang lalim. Ganun, tama po ba yung pagdedredging nila doon sa tingin nyo? Mali pa rin. Mali pa rin kasi masyadong malalim. Malasyadong malalim. Oo. Ito, halimbawa, Oo. 30 padams. Oo. 30 na di pa lalim. Oo. Ang iksi nung kwan nila, ang dadaanan nila, Oo. yung lalim, andyan yung lupa, Oo. tingnan mo, hindi ba mag-i-erode yan? Babagsak yan, siyempre. Babagsak, mag-i-erode, buhangin Oo. lang yan. Oo. Ito, kay, ano pangalan nito? Siya noon, disilting. Oo, diselting talaga. Legit. Legit yun. Oo. Ang kwan dyan, bako, kinakarga sa dump truck, nilalagay sa Nilalagay pantalan. Oo. Pagkatapos, may barko doon sa gitna. Oo. Tinatransfer yung Pinatransfer buhangin. yung buhangin. Yun ang the best. Sabi naman bukas yan eh. Oo. Kanya nga lang, yun nga, yung dredging map nila, doon lang ang boundary, pag ano, yung mga buyan nila. Oo. Ay, di lumalampas sila eh. Pinipigilan namin, yung tangin sa mga talagang nambuli yung mga China, mga Chinese eh. Oo. Bayad na kayo, ginaganon kami. Bayad na kayo. Ganun sabi ng mga inchik. Oo, inaamon pa kami ng suntukan eh. Paano nila sinabing bayad na kayo? Ginaganon kami. Ginaganon kayo. Hayop, no? Yung mga mangingisda, pinapatabo eh. Lumalampas na kayo sa boundary eh. Sabi ganun. Kami ang nakakaalam kung ano ang behavior ng dagat pagdating ng tagulan. Dahil kayo ay Legit kami tiga rito. dito na kayo Pag tinubuan. tagulan, uusod ng kunti rito. Dito na kayo tinuli. Oo. Di ba? Pagdating na summer, uusod doon. Nung hinukay, siyempre malalim. Wala na. Asan yung lupa rito? Mag-i-erode yun, kukunin. Ang sabi naman ng iba, ganyan daw talaga dito. Pagka ganito tag-ulan, kinukuha yung dagat at binabalik. Hindi. Totoo po ba yun? Hindi. May ibabalik pa ba tong dagat na to? Wala na. Mahirap na. Hindi river restoration ang ginawa sa amin. Yun ang report namin sa Human Rights. Mm-mm. Nagmina sila. Okay. Ano sabi sa inyo ng mga incheck? Wala, sabi nila, sumising niya sa ganun. Ibig sabihin, bayad na kayo. Bayad na siguro. 2 taon na nakalipas yun. Oo. Okay. Anong pangalan ko? Conrado de la Cruz. Conrado de la Cruz. Legit na taga. Dito. Dito talaga. Oo. Born and raised. Yes. Dito na pinanganak. Tinanganak yung tatay ko rito. Pinanganak na rin Almost rito. 100 years niya bago namatay. Oo. Oh, laki sana pakinabang ng Ang laki ng pakinabang. Yan palang mga resorts na yan, magbabayad ng taxes yung mga yan. Oh, natural. Mag-i-employ ng tao yung mga Oh, yan. siyempre. Bibili yan sa palengke natin. Oh, Bibili yan sa inyo. natural. Makikinabang kayo sa pagpunta ng tao Oo. dito. Doon sa Inchik, nakinabang ba kayo? Yung mga pumuntang Inchik dito? Hindi. Ay, Gobyernong nakinabang. kung gobyerno na nakinabang, ibig sabihin nakinabang ang taong bayan. Hindi. So, hindi gobyerno ang nakinabang. Hindi. Yung sa Liwliwa, maniniwala ba kayo doon sa may Liwliwa? Na yun, hindi kinakaya dahil hindi sa dredging yun. 2 years pa, wala na liwliwa. Another 2 years pa, wala na Liwliwa. Wala na liwliwa dyan. Ubus lahat yan.
Oo. Eh sabi ko ano, nagipaglaban kami. Oo. Hindi, magaling sabi nila yung engineer. Sabi nila, at inaral niya yan. Sinong engineer po yun? Ay, yung provincial engineer. O, tapos? Oh. Sabi ko, paano mo inaral? Eh kami tiga rito, alam namin yung behavior ng dagat pagdating ng tag-ulan. Oo. Ano sabi ng engineer? Hindi daw yan magkakaganyan. Hindi raw. O, ngayon, meron na. Ito na. Yung isang taon, nandyan na yung epekto. Ayun. Oh, ngayon, nalaglag na naman. Nalaglag na naman. Pangalawang taon pa lang yan. Pangalawang taon Baka pa lang. pangatlong taon yan, lahat ng building yan, inubos na. Pangatlong taon, baka ubus na po dyan. Ha? Ano sabi nyo? Baka pangatlong taon, wala ka nang makitang building sa tabing dagat. Dito sa area na to. Oh. Kasi, masyado talagang malalim na hukay. Malalim. Gaano po sila katagal na naghukay dito nun? Almost, sila eh. June, July, August, September, mga 4 na buwan, 5? 4 to 5 months. 45 months. Tuloy-tuloy yun, 24 hours. Yeah. Tsaka napatigil naman namin nung may isang buwan na sila, napatigil namin yung pag-operate nila ng gabi. Kasi nakaka-istorbo sa pagtulog, maingay. Ayun, kaya nagsisimula sila 6 o'clock. 6 to 6 ang operation. Kawayan na yun. Hanggang saan po yung yung sinasabi yung buhangin? Yun, yung basta yung kawayan na yun. Yun, nakatayo na yun. Oo, yun. Yan ang Okay. buhang, hanggang dyan yung buhangin. Ang layo mga boss, mga ma'am, mga sir, mula dito, dyan sa may buhangin, hanggang doon, mga more than 100 meters yun, kuya. Oo, isang tan nga. Doon sila banda nag-dredging. Oo, doon. Hanggang saan po hanggang doon? Hindi, hanggang dyan na sila. Ito lang, Oo, pag ganon. napigilan namin kasi Oo. tutumbukin na yung makabahayan eh. Tutumbukin na doon banda. Oo. Nakita nyo, umuurong na sila. Oo, pag ganun na. Okay. Ngayon, sinisinyasan namin na lumalampas na kayo, doon na kayo. Oo. Gaganon ko. Bayad na kayo. Almost sa dulo na rin ng Kabanggan. Barangay kami Ingata to. Okay, ito yung itong ilog na to, nanggagaling to doon from bridge ng Kabanggan all the way coming from Namnel River at saka doon sa Agbobotilla River. Dito yan nag-drain papunta sa dagat. Yan. Now here may pier dito. Yan naman yata mga buhangin na yan. I don't know kung saan nila kinuha yan, yung mga naka-stockpile dyan. Wala naman ako nakikitang may ginagawa silang dredging activity dito. Pero before, nagkaroon yata ng konting dredging activity para lang makapasok yung barko na paglalagyan ng buhangin. Unfortunately, siguro como nga meron din incidents ng dredging activity kahit konti lang, parang somehow nagkaroon pa rin ng epekto dito naman sa katabi nito sa bunganga ng Bukana. Silipin natin sa drone.
So, okay, there you go. Inabot ako ng tanghali dito, no? Dito sa resort na to. Ano to? Family-owned resort eh. Nakilala ko yung may-ari nito way back last year. Mabait foreigner. Kakwentuhan kami kanina. Okay, so sabi niya sa akin, kasi ang kanyang take dito naman, sabi niya, hindi lang din daw dredging ang may problema dito sa area na to, no? Kung bakit nagkaganyan. Kasi nga naman, wala naman nangyaring matinding dredging dito. Aside from dun lang nga lang sabi ko na nagsimula silang maglagay ng para makapunta yung barko dito. Pero ngayon, nandoon na. Okay? Ang nangyayari daw kasi dito, nagkaroon dito ng rampant dynamite fishing. Yung buong area na yan, nagkaroon ng rampant dynamite fishing dyan. Way back during the 80s, 90s. In fact, nung dumating ako dito ng 2001, nagkakaroon pa ng dynamite fishing dyan. Hanggang 2010, 2011, meron pang pailan-ilan na nagkakaroon ng dynamite fishing dyan. Okay. Yung area na yan, yung buong area na yan, may mga corals po dyan. May mga corals na nakaganon, parang bundok. Kaya noon daw nakikita nila doon may nagbe-breakwater pa doon na biglang may ganito, umaalon doon sa banda doon. Noon nakikita pa daw nila yon na alon doon. Ibig sabihin, doon pa lang nagkakaroon na ng break yung current papunta dito. Okay? Kung sa tagal ng panahon, yung mga corals na yan namatay dahil sa cyanide fishing, dynamite fishing, no? Hindi na control ng government. Nagkaroon ng permanent damage. Nagkaroon ng mga cracks. Unti-unting namatay yung mga corals. Drumupok as time goes by hanggang sa nagiba ng current sa ilalim. So nawala na yung mga alon-alon na yun dyan. Kaya yung takbo ng alon ngayon dito, andito na. So ang ginagawa niya, syempre nagiba yun, babagsak. Ito yung alon. Kukunin niya yung buhangin paunti-unti papunta doon. So, nag-uusap nga kami nung may-ari, ano. Shout out sa iyo, sir. Nalimutan ko na naman yung pangalan ni sir. Foreigner kasi. Anyway, sabi niya, nung sabi ko, nagpapaalam na ako, sabi niya, we just pray to God that it don't happen. No, yung lumala pa siya, kainin niya pa, gumawa pa ng mas malaking damage dito. Kasi nga, ang laki ng investment nila, unang-una eh. Family business po ito eh. So, ibig sabihin, yung kanilang whatever, ipon o whatever, binuhos nila dito. Di ba? And they are employing people. So, sabi ko naman, well, for me, whatever happens, I pray to God that we overcome. No? Ganoon na lang siguro. Ganda ng swimming pool nila, di ba? Oh. Siya yung owner, sir. Tapos ito yung resort nila. Maganda. Ha? Maganda. May mga kwarto sila dito. Ayan o. Mga kwarto. Tapos meron pa siyang ano doon, meron pa siyang parking space doon. Ayan yung mga rooms nila oh. Pag magre-rent kayo. Relax lang kayo dyan, di ba? Tapos swimming sa dagat during the summertime. Pero pagka ganitong maulan, maganda rin ang ambience, no? Swimming pool naman ang activity nyo dito. So, habang nagsiswimming kayo, nakikita nyo yung sunset. Pag summer, pero pag ganito, naririnig nyo yung hampas ng alon. So, kakaiba din po kasi yung experience ng ganyan, ano? Yung nakikita mong humahampas yung alon. Ito yung mga panahon na wala masyadong turista dito na hindi nila nakikita na meron ding kakaibang ganda ang lugar ng Zambales. Huwag lang sanang maubos yung beachfront namin, no? Alright mga boss, dito na ako sa kabilang side naman. Doon tayo galing kanina, yung area na yan, kung saan merong ano to? Merong nagibang building doon, yung kulay blue yan. Diba? Hindi naman nagiba totally ano, pero kailangan nang gibain yan dahil wala na, hindi na yan safe for occupancy. Now, dito sa kabila, ganito ang itsura dito. Nakita nyo tong ano,
shoreline, no? Malapad pa, oh. Di ba? Malapad pa yung shoreline. Yan. Ito yung pier namin dito na sinasabi. Tawag namin dito pier. Kasi dyan dumadaong yung barko para ikarga yung mga buhangin na yan. Nagkaroon lang ng dredging dito para makapasok yung barko at makapagsakay ng mga buhangin. Hindi naman yata galing yung buhangin dyan, kung galing yata yung buhangin na yan sa pagdidesilt ng river para hindi masyadong tumaas. Malamang galing din yan doon sa Bukaw, no? Hindi ko alam kung saan galing yan. But anyway, may mga stockpile ng buhangin dyan. Marami yan. Alam nyo, mataas ang demand ng buhangin kahit saang parte ng mundo dahil sa construction boom. Basically, safe ang shoreline ng Kabanggan eh. Doon lang nagkaroon ng problema, konti. Pero after ng Kabanggan, doon sa may San Felipe, ay doon ang matindi. Kung saan merong nasirang coastal road. Pero dito, tignan nyo naman. Safe ang coastal area ng Kabanggan. Malaking bagay itong buhangin para sa economy ng isang bayan. Kasi tourist attraction po yan eh. Pag magandang shoreline mo, pupuntahan ka ng mga turista. Di ba? Ngayon, syempre, hindi lang naman mga taga-coastal area ang makikinabang ng pag-influx o pagpasok ng mga turista dito. Let's say, particular na itong Kabanggan, ano. Habang dumadami ang turista dito sa Kabanggan, nakikinabang ang mas maraming mga mamamayan. Like what? Kung taga-palengke ka, pwede kang makinabang sa influx ng turista kasi dyan sila mamamalengke, di ba? Dyan sila bibili sa palengke, sa local market. Maraming bibili dyan, ano? Pangalawa, kung tricycle driver ka, pwede kang makinabang sa turismo dahil yung iba bababa na lang dyan sa terminal tapos sasakay ng tricycle papunta sa mga coastal areas. Kung meron kang mga grocery stores dyan sa mga barangay na yan kung saan pinupuntahan ng mga turista, makikinabang ka rin, di ba? What I mean to say is, yung local economy magkakaroon ng influx ng pera na mag-circulate sa local economy, di ba? Para magkaroon ng trade. Pangalawa, mag-i-entail ng maraming trabaho ang turismo. Kapag may mga nag-i-invest dito mga mga investors, of course, at nagtayo sila ng mga resorts dito na may magagandang accommodation, syempre mag-hire yung mga yan ng tao, di ba? Okay, mga boss, punta tayo doon sa kabila, sa may Felmida. Ito na yung dulong coastal area ng Kabanggan na pwedeng puntahan ng tao, ano? Kasi doon sa kabila, puro fish pond na yun eh. Bago dumating ng Botolan, ng Porac, Botolan. Alright, tara, let's go. Alright mga boss, nandito na ako sa... Actually, dito ako nakatira ng matagal na panahon. Dito pong, itong mismong lugar na to, yan, yung building na yan. Tumira ako dyan ng mga 7 years. Yan. Seven years po ako nakatira dyan. Itong property ng tiyuhin ko, nung nabili niya, 1994, mula doon, pero pa doon sa tinignan natin kanina, hanggang doon sa may sasakyan. Yan. Lalagpas pa ng konti doon sa may sasakyan. Ako lang ang resort na nag-ooperate dito noon, way back 2007. Alright? So, ito na, well-developed na dito sa Casa Lilibel, ano? Sa Club Monet. Nakita niyo yung beachfront namin dito. Malapad pa, 'di ba? Ito pong area na to, hindi to kasama sa title, no? So talagang actually hanggang dito po yung title, yan. Ito. Ano talaga, ayan. Yung riprap doon. Hanggang dyan. Yan, pag ganon. Itong area na to. Kaya ito, walang pinagawang mga concrete structures. So yan. Pagdating po dito, salvage zone na yan. Hanggang doon.
ang nature po ng dagat dito sa Zambales, dito sa area na to, no? Ayan na yung satsuhin ko. Di ba? Ang laki ng property niya, mga boss, mga ma'am, mga sir. In fact, isa siya sa may pinakamalaking property dito sa coastal area ng Kabanggan. Mula doon, yung kulay blue na yun na nakikita nyo, hanggang doon sa may bakod. Yan, kay Tito Monet lahat yan, diretso pa ganun. No? Tapos malapad ang beachfront. Actually, nagpapa-event ako dito noon ng beach volleyball, beach soccer noon. Anyway, normal lang po yung ganito yung nagiging contour ng buhangin dito kapag onset ng rainy season. Lumalalim. Pero pagdating na naman ng August or September, ibinabalik na naman niya, okay na naman yung contour niya. Alright? Doon may property pa rin doon si Tito Monet, yung nga pinuntahan natin kanina. So all the way yan, dire-diretso, maganda po yung beachfront ng Kabanggan. Hindi nagkaroon ng issue na kagaya doon sa Liuliwa, na apparently and coincidentally nagkaroon ng dredging. Yon. Okay? Well, hindi ko naman sinasabi na may kinalaman ng dredging ultimately, no? Dahil nagkakaroon po talaga ng erosion. Ayan. Yan, no? Isa sa mga causes po ng erosion, ito po kasing area na yan, may nakalinya po na mga coral reefs dyan. Hanggang dun yan. Kaya maraming isda po noon dito sa Zambales. Alright? But because of rampant cyanide fishing and dynamite fishing, nasira yung mga corals. So, ang nangyari, pumapasok na yung wave dito. Kasi noon, makikita nyo yung wave doon. Ako naabutan ko pa, may mga nagwe-wave pa doon sa malayo. Ibig sabihin, tumatama yung current doon sa coral, nagkokos ng ganito, no? Ng wave, na ganyan. Pero ngayon, wala na siya. Halos nandito na yung wave. So, ang tendency, soil erosion, pagbalik ng alon, kasama yung buhangin. Onset ng bagyo. Pero dumarating yung point in time na pagpatapos na yung tag-ulan, ibinabalik naman niya uli yung buhangin. Maganda na naman siya in preparation for summer season. So yun ang nature ng coastal area ng Zambales, actually ng Kabanggan. So yan po yung difference against dun sa Liuliwa na nagkaroon ng dredging. Alright? Compare nyo, papalipad tayo ng drone.
Ang tourism po, pag very healthy yung isang lugar, ano, mag-a-attract po yan ng mga investors, no? Basta maganda ang turismo, mag-a-attract po yan ng investors, especially Zambales. Napakalapit po sa Metro Manila, saturated na ang Batangas, saturated na ang Bataan, ano po. Zambales could have been the next big thing in coastal tourism, beach, ano po. Maganda naman ang dagat natin dito. Kailangan lang talaga, alagaan, ano po, ipagtanggol. Kasi kapag nag-attract po yan ng turismo, nag-attract yan ng mga investors, mag-a-attract yan ng wealth, mag-a-attract yan ng trabaho, mag-a-attract yan ng trade, exchange, di ba? Bubuhay yan ng ekonomiya, local economy, mag-i-improve ang local economy, no? Magkakaroon ng maraming pera na nagse-circulate dito sa local economy. Tapos magkakaroon ng development, tuloy-tuloy. And this development should be in harmony with, nature. Protektahan ng nature. Wala naman po masama sa development. Basta harmonious sa nature para sustainable. 'Di ba? Mining, sand mining, any form of mining, I don't think pagka masyadong large scale will be sustainable. Pag masyadong mabilis yung kuha mo, kasi kaya nga kailangan i-rehabilitate mo yung lugar, di ba? So gaano katagal yung bago mo siya i-rehabilitate? No, halimbawa kinunan mo ng kinunan. So ilang years yan bago mo i-rehabilitate? Instead of, attracting tourism sa lugar na magge-generate ng wealth equally distributed among the people, the local folks, di ba? Mas maraming nakikinabang, mas maraming hindi na kailangan ng ayuda. Hindi na kailangan magbigay ng gobyerno ng ayuda kasi may trabaho na. What's more, may ayuda pa. O, di ba? Mas happy yung mga tao. We have to realize na ang coastal area natin, especially dito sa Zambales, is already a gold mine. Di ba? Magkano ang value ng property sa Zambales sa coastal area? No, especially like here in Kabangan, 20,000, 18,000 per square meter, 16,000 per square meter, and it's still, people are buying ng mga beachfront dito provided malinis ang title, diba? At maganda yung area. Pero ngayon, natatakot silang bumili. Bakit? Kasi nga yung mga ganyang incidents. Now, ang question, safe pa ba bumili ng beachfront sa Zambales? Depende po yan sa lugar. Depende yan sa hawak ng dokumento. Kasi safe nga siya from, risk of erosion, pero may problema naman, may ibang claimant naman. Sakit pa rin sa ulo. But what I mean to say is, hanapin nyo na yung history. Kung ano bang naging history sa lugar na yan, saan dati yung buhangin, You better ask the local folks. Yung maglakad-lakad kayo sa tabing dagat, and then tanong-tanong kayo, and these folks, these locals, will tell you the truth. Because dun sila nakatira eh. Nakita nila. Diba? They don't need science to explain it. Napakasimple. Shout out sa aming LGU na hindi hinayaan na magkaroon ng dredging dito, diba? Na naging mas nagkaroon sila ng konsensya. No? Mas may konsensya kaysa sa, I'm sorry to say, sa ibang lugar na ewan ko kung na-overlook ba nila yan o, di ba? Iba kasi makipag-usap ang pera. Bayad na kayo. Again, maraming salamat sa inyo mga boss, mga sir. Sa sound trip muna kami ng sandpit ko ni MJ. Tapos uuwi na ako. Magre-relax muna ako dito. Namimiss ko po yung lugar eh. Salamat sa inyo mga boss, mga sir. Till the next video. Ciao.